Yan ang mga dapat palitan. Yan yung mga basic na kailangan ninyong idagdag sa motor ninyo kapag mahilig kayo sa mga long rides. Busina, ilaw, at cellphone holder. Basic yan. Geely helmets at mga pang upgrade ng mga motor niyo, mga bola, filters, pipes, shocks, mga panggilid, gold bolts, ayan, center springs. Ayan, good morning mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, balik tayo sa usapang motor kasi bukas ay magsisimula na ang North Luzon Loop natin, Hampas Loopers x Jawo Motovlog. So ngayon, andito tayo ngayon sa GTR Speedtech kasi yung dalawang motor natin na Honda, yung ADV 150 at yung Honda Airblade ay isasabak natin bukas sa North Luzon Loop. Ngayon natin masusubukan si Airblade, diba? Tatakbo natin siya ng mga nasa 1,200 kilometers lang naman. Susubukan natin kung ano yung feeling na Honda Airblade yung dala ko. Kasi nasanay ako sa motor talaga na medyo malaki yung gulong. So gumamit ako ng mga ibang brands dati ng motor. Tapos nakampante tayo na malaki yung mga gulong natin. But this time, sa 1,200 kilometers na babiyahin natin, ay gagamit tayo ng medyo maliit na motor. Pero kasi gustong gusto ko siyang subukan kung ano yung feeling na Honda Airblade ang gagamitin ko sa long rides. Okay, labas tayo. Alam nyo naman yan na isa sa mga kasama ko sa Hampas Loopers ay naka-Airblade, si JM Travel Motovlog. So siya ang may pinakamaraming napuntahan na naikot dito sa Pilipinas. So ngayon ko masusubukan kung ano yung feeling na Honda Airblade yung gagamitin ko. Subukan natin si Honda Airblade, kung ano yung lakas niya, kung ano yung speed niya. Kasi syempre sigurado yun na marami tayong pagdaanan ng mga straight kasi norte. Karamihan ng daan sa norte puro rektahan. So kailangan natin ng motor na alam natin na malaking tulong sa rektahan ang medyo may dulo. So ito yung Honda Airblade natin. Shoutout sa Honda Philippines sa motor na to. Ilang beses ko naman na siyang sinubukan talaga sa mga rides pero hindi sa tipong long ride talaga. So ngayon siya masasabak sa medyo mahaba-habang biyahe. So meron tayong mga basic modifications na gagawin kay Biyaya ngayon. May nakasala lang ng isa doon. Ang alam ko tapos na si Spike eh. Teka, bago natin pag-usapan yung mga idadagdag sa kanya kasi kailangan sa biyahe. Ito ang Honda ADV natin 150. May mga binago na rin ako dito pero pag-uusapan na lang natin yan sa susunod na vlog kasi ang topic natin is about Honda ADV kasi ito ang gagamitin natin sa Philippine Loop. So may mga changes na nangyari dyan, saka ko na lang i-explain no, sa susunod na video na talaga focus lang tayo sa setup natin sa Philippine Loop. May mga nadagdag na ako ng crash guard dyan, yung ilaw ko nakabit na maayos, dalawa na yung cellphone holder ko. I-explain ko na lang kung bakit dalawa yan. Okay, ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay itong si Biyaya, ang ating Honda Airblade. Syempre alam naman natin na kapag naka-stock tayo medyo hindi siya sapat para sa kumbaga sa mas visible na kalsada kapag gabi. Sa mga long rides, especially sa gagawin namin, ay talagang isa sa pinaka-kailangan talaga is maliwanag na ilaw sa gabi. Kasi syempre, mabilis ang takbo natin. Kasi meron tayong hinahabol palagi na oras. Kaya dapat malayo pa lang, yung mga lubak-lubak na yan, nakikita natin yan, hindi tayo nabibigla. Diba? Importante, meron tayong auxiliary lights. Palalagyan natin ng auxiliary lights dito si Biyaya. Basta mo, si Masato nandito. Biyahe tayo bro ha. Biyahe tayo. Ayan, tapos syempre
kailangan natin ng cellphone holder para sa navigation natin. And then busina. Okay. Yan ang mga dapat palitan. Yan yung mga basic na kailangan ninyong idagdag sa motor ninyo kapag mahilig kayo sa mga long rides. Busina, ilaw, at cellphone holder. Basic yan. So dito meron tayong Motowolf na phone holder. Kakabit natin to. And then meron tayo dito na susubukan na horn, suso na G-Star. Ayan, shout out sa Secret Shop. Bigay ito sa akin ni Sir Alex ng Secret Shop. So ito yung mga kakabit natin kay Biyaya sa Hotel Airline natin. So ito yung kakailangan. Dok, magkano tong ano mo? Itong auxiliary light mo. Oh, may auxiliary light ka kuya. So pwede ba sa airblade yun? Oh, di ba? Dapat maliit lang, ano? Basta, yan ang ikakabit natin. Yung maliit lang na auxiliary lights. Kasi sigurado yan, aabutin tayo ng gabi sa biyahe. Eh, medyo kabundukan yung pumuntahan natin. Kaya medyo kailangan natin ng mas maliwanag na ilaw. Tapos, syempre, kakailangan natin ng domino switch. Napalitan na rin pala ng ano to, ng filter. Pinalinis na natin, pinatoner na natin yung CVT niyan. Gagamit tayo ng stocks ngayon. Ay, hindi pala. DPI-wet ka nang gagamit ito. Pero syempre, kapag nag-Philippine Loop tayo, papalitan natin yan soft compound. Ang gagamitin natin dyan is yung Maxxis na S98 ST. Yun pa rin ang gagamitin natin para makapit. Kasi dadaanan ulit natin yung mga lugar na maraming bangkingan. So kailangan natin ng makapit na gulong. So feeling ko naman, yung isang gulong para sa Philippine Loop, 5,000 kilometers, sapat na yun. Pero uwi tayong pudpud yung gulong natin sa likuran. Laban natin yan. Yung soft compound para makapit pagdating sa kurbada. Hindi tayo dudulas. Marami pa tayong mga modifications na gagawin dito. Titignan ko pa. Basta ang gagawin ko talaga sa motor na to is kung ano yung pinaka-komportable na pwede kong gawin sa kanya na hindi ako magdadala ng maraming gamit, gagawin ko. Kumbaga, ida-drive ko lang talaga yung motor na wala akong binibitbit sa likuran. Pero syempre yung top box natin, Niura top box ang gagamitin natin. So ito yung G-Star na horn na bigay sa atin ni Sir Alex ng Secret Shop. Yan, may pa-sticker pa. Susubukan natin to. Tapos syempre alam ko naman maganda to. Ito yung gamit ni Kambal sa big bike niya Mura lang to. Magkano to mahal? 450 pesos. 450 pesos. Tapos napakalakas niyan. Kaysa bumili kayo ng medyo pricey, tapos kung pareho lang din naman yung tunog, syempre, dun tayo sa pangmasa, tipid, 450 lang. May horn ka na. Ngayon susubukan ni Doc Gaddy. Oh, yan na. Go, Doc. Wow! Ang lakas! 450 lang yan! 450 lang! 450 lang? Oh. 450 lang? Ganun lang ang mura yan. Sorry bro, naiwan ko yung susi ko. Ay! Teka lang, susi ng T-Max to. Ito na talaga. Tsaka ito bro. Ito bro, yung umiikot, hindi naman. Hindi naman po. No? Ito po siya. Para yung holding cellphone ay... Oh, sige. Unang bukas kay Biyaya. Shoutout GTR Speedtech. Ano nga pala pangalan mo bro, ulit bro? Siren po. Siron. Yes bro. Bukas na yun. Ang ano? Ride natin. Ang ano? Oo. So ano? Alam ko gigil sa long ride Ano ang kasi si JM Travel Motor susunod siya kasi meron pa siyang trabaho Pero makakahabol yun sigurado. Makakahabol yun, immortal yun. Immortal yun. Immortal yun. Yun, kung meron mang dapat hindi alalahanin namin si JM. Si JM. Ngayon tayo, ano bro, from Bulacan hanggang saan tayo? First, anong oras tayo alis? Hanggang saan yung intro natin? Ano, first day hanggang Tugigaraw. Tugigaraw. Ilang kilometers? Nasa 400 lang. Lang. So 400 kilometers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. Kambal game ka ba? 9 a.m. tayo. Sabi niya, gusto niya igarin na maaga
O sige, alis tayo ng maaga. 9 AM bukas, jump off na namin. Bulacan to Tuguegarao. So, bali, actually, mabilis na rin matatapos to. Mahaba yung 3 days para sa lugar na to, no? Tsaka, para ano din. Pahinga? Para may pahinga rin tayo. Hindi tayo gabihan sa kalsada. Siguro mga alas 4, alas 5, ando na tayo. Pwede, first day. Bukas, nasa Tuguegarao na tayo. Bandang mga alas 4, alas 5. Pwede pa tayong mag-ikot. Pwede tayong maghanap ng mga kainan. Palipad-lipad ng drone, no? Ng drone. Kung may mga malapit na mga tourist spot sa isnayan natin, pwede pa natin puntahan. Nakapag-ikot tayo, makapag-pasyal tayo sa lugar na tutulugan natin. Okay. Tsaka good news, kompleto ang Hampas Slippers. Yes. Walang may iwan. Kasi scooter gaming tayo. Scooter gaming. Pati si Jawo, si Kambal, scooter ang, hindi mo banggit. Scooter ang gagamitin. Scooter lang. Ako naman mabanggit. Sige. Ang gagamitin niya, NMAX. Yamaha NMAX. Ayan. O basta yun yung abangan nyo. Ngayon sinisimulan na yung pag-check. Tapos na yung Honda ADV natin, si Spike. Which is yan yung gagamitin ni Brian, ni Bobby with Ken. Si Biyaya nandun, inaoperahan pa. Tapos pag okay na yan, mamaya pagdating sa bahay, pack na tayo ng gamit natin. Set up na pang-loop. Set up the Si Biyaya. Si Biyaya. Ilaw, magandang busina. Oo, yan kasi yung mga basic na kailangan, bro. Cellphone holder na may charger. Oo. Kasi tuloy-tuloy yung paggamit mo ng navigation eh. So malulobad ka. So dapat talaga continuous yung charging mo habang bumabiyahe ka. Para hindi mawala. Tsaka may naka-pin na lahat ng location natin. Nasa GC na. Oo. Sinend ko na doon. Click niya lang yung link. Bukas na ng map yun. Para if ever man na magkawalaan, alam ko saan yung hihinto. Per ano na yun? Per... Tuguegarao lang yung Tuguegarao. Kumbaga, end of the day lang. Okay. Pero ayusin ko pa mamaya. Dari ba, may pag-usapan tayo kung saan yung mga stopover. Okay na. Okay. Sabi ko papunta po sa... Maikabit lang yung busina, baklas lahat. Tindi. So saan natin ipapwesto bro yung busina? Ito na pala. Ito po, nakapwesto na. Okay, yung isang busina. Dito, G-Star horn. Tapos sa kabila, doon din. O sige, at least medyo malayo siya dun sa... Minsan kasi kapag malakas yung tubig, di ba? Pinapasok to eh. Tapos pumupugak-pugak yung mga horn, di ba? So dito... mas delikado yung ganyan sa tubig. Hindi sila makakalabas. Oh. Maganda po Pababa. Okay. So ganyan yung lagay ng horn na. Iwas, nakapayuko pa ilalim. Error ano yun bro? Ay hindi pala sa anong error ngayon pag nababasa dito bro sa ilalim? Error Hagonoy yun, bagagay. Error Hagonoy. Magulag ka may nakalagay dito no, Error Hagonoy. Error Lasadik. Ayan. Hagonoy sila sa dik eh. Ay, positive sa Hagonoy ito. Oo. Alright, shoutout G-Star. Magiging available. Narinig nyo naman kanina yung tunog, di ba? Ang lakas. Sa halagang 450 lang, magkakaroon tayo sa first time moto niyan tsaka dito sa GTR Speed. G-Star horn. Ito ay bigay lang to ni Sir Alex. Sponsor lang niya sa akin. Pero marami ang bumibili nito, so magiging available to sa atin. G-Star horn. May version 1, version 2, at ngayong March ata, version 3 lalabas na. Yan, lahat tayo ng versions. Sastakan tayo ni Sir Alex sa shop natin. Pupunta muna tayo sa Honda kasi natin binili yung yung Airblade kasi sabi sa akin ready to pick up na daw yung niya. Registro. Yan, para may registro tayo bukas bumiyahe na tayo ng North Luzon Loop. Honda. Hello. Uy. Ang ganda naman ito. Ma'am, pick upin ko na po. Honda Dio. Registro pa lang yan, ma'am, no? Siyempre, matagal pa yung plaka natin. Ano pa yan? Mga 5 years. Hindi, akala ko yata pag medyo bago mga unit, mabilis yung... sa mga next year na yan. Hindi, within this year yan. Tiwala lang. Si Madonna ko kasi magti 3 years na, wala pa rin plaka. Mas nauna pang magkaroon ng plaka yung Honda ADV.
kaysa dun sa isa. Bakit? Pinapapick up ko dito sa kapatid ko. Eh kaso sabi ako daw ang ko. Oo nga naman, di ba? Bakit nga ba hindi ako? Ba? Akala ko ako usap. Okay na yan. Pero kailan pa ito nagkaroon? Ito po, nung January, ano pa po, 12. Noong January 12 ba? Ang bilis lang parang nagkaroon. Opo. At least meron na ngayon. Ang bilis ah. Thank you ah. Thank you. Kunin ko na lang sir yung number niyo para pag nagpa-plan. 1224. Text mo ako pag dumating na. Kung call ka, text muna bago call. Hindi ako sumasagot ng tawag nang hindi ko kilala. Text lang naman po kami pag ano. Text lang talaga. O sige. Thank you. Thank you po. Hanggang sa susunod na kabanata natin sa Honda. Ayan. Safe na ang travel natin bukas. Kahit mga checkpoint tayo, meron na tayong ipapakita na papeles. Thank you, thank you. Sir, thank you. Ma'am! Bye-bye. Bye-bye. Honda Airblade Blue. O, lumabas na. Naka-check out daw sa ospital. Sample. Sound check. G-Star horn. O, diba? Halagang 450, tunog 1,000. Seryoso, 450 lang yan. Kaya gusto ko dito eh, sa GTR Speedtech eh. Ito yung kadahilanan ko bakit dito ako lagi natatambol. Tayo na magbabayad dyan. Si Doc lang ang umorder. Okay. Eh, dito ka, sharing tayo dyan, Doc. Wala. Oo, ko rin na sa akin magagalit yan, Doc. Maawa ka naman sa akin. Ayun na. Handi-handi na lang, wala. Oy, ano na lang tayo, mahal? Sagot na lang natin yung soft drinks. Nay! Ate, pabili po ng 1.5 ng Coke, dalawa. Welcome to Travel Vlogs with Guy with Ken. Walkathon, 10 meters only. Galit na galit sa toppings ko. Ano to? Anong pizza to? 5-hour pizza. Okay, time check, 6:20 na ng gabi. Natapos na ang ating Honda Airblade na isasabak natin bukas sa ating North Loop. Thank you, bro. Yan. Medyo natagalan tayo kasi dalawang motor ang pinaas natin. So ito yung mga ginawa. Yung domino switch, syempre matik yan kapag meron tayong auxiliary lights. High po natin, High. light, tapos yung high, yellow, up and down lang po, tapos sabay po. Naikabit na rin yung Moto Wolf natin na cellphone holder na may charger. Tapos yung auxiliary lights ay nilagay dito sa ilalim ng headlights para ayan, safe yan. Kahit na masaldak man tayo o sumasagad yung shocks natin, may clearance siya dito, hindi siya kakaskas dito sa fender. Tapos, yun nga, yung G-Star horn ay kabit na rin. At least ngayon, dinig na. Meron na tayong panlaban sa malalaking mga sasakyan sa biyahe. Di ba? Lalo na pag may mga truck. Okay, magpapasalamat ako sa GTR Speedtech, kay Doc Gaddy at saka syempre sa mga magigiting at malulupit ng mga assistant dito. Di ba? At tawag dito, bukas ay jump off na namin ng North Luzon Loop kasama si Jowo Motovlogs. Tapos, siyempre, 3 days akong hindi makakapag-upload para makapag-focus ba ako sa pagdadrive tsaka ma-enjoy ko rin yung biyahe. And sigurado yan na pagbalik namin ay mag-edit agad ako at mapapanood yun na yung biyahe namin ng North Loop. So maraming salamat. See you after 3 days. Bakbakan na.